Mabilis na lumipas ang mga araw. Ang komprontasyon namin na iyon ni Michelle ay hindi na nasundan. Umaasa ako na sana hindi na muling mag-cruise ang landas naming dalawa para tuluyan ng maging masaya ang pagsasama namin ni Dominic. Ayaw ko na ng mga asungot sa buhay kahit na alam ko naman na hindi na ako muli pang lolokohin ni Dominic. Denise, ano ito? Saan mo ba ako dadalhin? Kasalukuyan kong pinapatulog ang kambal ang biglang dumating si Denise sa kwarto. Sinabi niya sa akin na lalabas daw kami dahil baka late na daw makauwi si Dominic galing sa Manila. Umuwi kasi ng Manila si Dominic dahil sa importanteng meeting pero babalik din kaagad dito sa Visayas ngayong gabi. Medyo matagalan pa siguro kami bago makabalik ng Manila. May sakit ang mommy ni Dominic at sa tuwing dumadating ang araw ng pag-uwi namin sa Manila, lagi itong naglalambing sa amin na magstay pa dahil mamimiss niya daw ang mga apo niya. Mabuti na lang at ayos lang kina Mama Ashley at Papa Ryder noong sinabi ko sa kanila na matatagalan pa bago nila muling makita ang kanilang apo dahil sa pakiusap ng ina ni Dominic. Nasa maayos naman na kalagayan ang lahat at talagang nag-enjoy din naman ako dito sa Visayas. Malaki na nga ang ipinagbago ni Dominic dahil opisina at bahay lang ang tanging routine nito tuwing weekdays at tuwing weekend naman kami ang kanyang kasama buong araw na siyang labis kong ipinagpasalamat. Basta! Magpaganda ka. Awkward naman kung ako lang itong nakapustura, tapos ikaw napakasimple ng suot mo, sagot nito. Saan ba talaga tayo pupunta? Hindi pwedeng iwan ng matagal ang kambal dahil hahanapin nila ako kapag magising sila, sagot ko naman. Kakain lang tayo sa labas. Bilang mag-best friend dapat din bigyan natin ang ating mga sarili na lumabas at magsaya. Wala na tayong time halos sa isa't isa dahil masyadong paepal si kuya. Isa pa, sa mga susunod na araw, magiging abala na din ako sa hospital dahil sa akin na ipapasa ni mommy lahat ng responsibilidad, sagot nito. Wala na akong choice kundi sundin ang kagustuhan niya. Sa bagay, tama ito. Isang beses lang naman at wala naman si Dominic. Okay, fine. Magbibihis lang ako tapos aalis na agad tayo, sagot ko. Napansin ko pa ang matamis na pagngiti nito bago tumango. Okay best friend, sagot pa nito at naupo na sa gilid ng kama. Hinayaan ko na lang ito at nagmadali na akong pumasok sa loob ng walk-in closet para maghanap ng maisusuot. Simpleng kasuotan lang naman ang napili ko at naglagay lang ako ng kaunting make-up bago ko sinabi kay Denise na ready na ako. Okay, let's go. Ngiting-ngiti pang sambit nito at kaagad na kaming lumabas ng kwarto. Nakasalubong pa namin si mommy sa may hagdan at sinabi pa nito na siya na daw ang bahala sa kambal. Mag-enjoy lang daw ako. Thank you, Zoe. Promise po, hindi po kami masyadong magpapagabi, wika ko pa. Kahit na mabait siyang bayanan, nakakahiya pa rin kung pagbantayin ko siya ng matagal sa mga apo niya. Although kahit gusto niya naman iyon pero ayaw kong abusuhin. Si Denise na ang drive at kaagad na kaming bumiyahe. Inabot din kami ng mahigit 2 bago kami nakarating sa aming destinasyon. Panay na nga ako reklamo kay Denise buong biyahe dahil hindi ko talaga alam kung saan niya ako dadalhin. Masyadong malayo na ang aming narating gayong wala akong balak na magtagal dito sa labas. Nasaan tayo? Tanong ko kay Denise habang inililibot ko ang tingin sa paligid. Nandito tayo sa resort na isa sa mga pag-aari ni Kuya Dom. Masarap ang hangin dito kapag gabi kaya makakapag-relax ka dito, nakangiti nitong sagot. Resort? Gabing-gabi talagang nagawa mong dalhin ako dito sa resort. Dapat kanina mo pa sinabi para na isama natin sila mommy pati ang mga bata, sagot ko. Ano ka ba? Paano ka makakapag-relax kung isasama natin ang mga pamangkin ko? Kaya ka nga nandito para mag-relax at i-enjoy ang kapaligiran. Don't worry, private resort ito at tayo-tayo lang ang nandito, nakangiti nitong sagot. Tayo-tayo lang. Denise naman, mas nakakatakot iyon. Kahit pag-aari ni Dominic ang resort na ito the fact na wala palang ibang tao, sa loob nakakatakot iyon, sagot ko naman. Nagulat pa ako dahil kaagad itong napahalakha. Ano ka ba? Kung anong ka, creepyhan ang naiisip mo eh. Hindi totoo ang multo no kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo. Isa pa, may iilang staff si Kuya Dom sa loob. May mga trabahador din siya, kaya wala kang dapat na ipag-aalala, nakangiti nitong sagot. Kulang na lang pagtaasan ko ito ng kilay dahil sa sinabi niya.
Sa dinami-dami ng restaurant na pwedeng pagtambayan dito pa talaga sa liblib na lugar ako dinala ng Denise na ito. Pipiringan kita ha? Gusto kitang surprise dahil ang ganda ng loob ng resort na iyan. Mamamangha ka talaga. Isa pa, dinig ko balak itong iregalo sa iyo ni Kuya Dom kaya gusto ko siyang unahan na isurprise ka, nakangiti nitong wika. Pigil ko ang sarili ko na maitirik ang aking mga mata dahil sa dami ng kadramahan nitong si Denise. Bahala ka na nga. Ikaw talaga. Feeling ko pinagtitripan mo lang ako sagot ko. Humagikik lang ito bago ako piniringan. Pagkatapos niya akong piringan, paakay niya akong hinila papasok sa loob ng resort. Malapit na tayo. Kaunting tiis na lang best friend. Ay nakakakilig naman. Ingit tuloy ako, narinig ko pang bigkas ni Denise habang patuloy kami sa paghakbang. May pagkalukaret talaga ang babaeng ito. Hindi ko alam kung ano itong mga pakulo niya. Ang dami niyang alam kakain lang naman sana kami ng dinner, kaya niya ako niyayang lumabas. Denise ha. Kung ano-ano na itong ginagawa mo sa akin. Kaunti na lang talaga at makukurot na kita sa singit, hindi ko maiwasang bigkas. Humigikik lang ang bruha na parang tuwang-tuwa sa mga kalokohan na ginagawa niya. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga ng malakas. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin sa akin ni Denise hindi na. Sana ako sumama sa kanya Ang daming pakulo sa buhay. Nandito na tayo. Tatanggalin ko ang piring sa mga mata mo, pero huwag ka masyadong kiligin ha and don't forget na malaki ang naiambag ko sa celebration na ito, muling wika niya. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang magiging reaksyon ko sa sinabi niya. May ipinapahiwatig siya sa akin na hindi ko mawari. Okay fine daming sinabi Tanggalin mo na ang piring ko para naman makurot na kita sa singit, sagot ko. Hindi na ito sumagot hanggang sa maramdaman ko na lang na may unti-unti nang nagtatanggal sa piring ko. Hindi ko maiwasang magtaka dahil pakiramdam ko hindi si Denise ang nasa harap ko ngayon. Iba na kasi ang naamoy kong pabango at parang familiar sa akin ang amoy noon. Pagkatanggal ng piring ko kaagad na nanlaki ang mata ko nang mapagsino kung sino ang nasa harapan ko. Si Dominic, ngiting-ngiti ito sa akin habang nakaluhod. May hawak itong kumikinang na singsing at nakalahad sa akin. Trixie, ito na ang time na matagal ko nang hinihintay. Marry me again sweetheart, bigkas nito kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko tuloy malaman ang isasagot ko dahil sa matinding emosyon na nararamdaman ko. Para akong idinuduyan sa alapaap na hindi ko maintindihan. Sobrang sikip ng dibdib ko na kahit na ang pagsasalita ay nahihirapan ako. Ikaw ang buhay ko kayo ng mga bata. Nag-matured na ako. Sa harap ng lahat ng mga mahal natin sa buhay, ipanapangako ko na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. I love you sweetheart. I love you so much, muling wika nito. Hindi ko tuloy maiwasan na mapahagulhol ng iyak. Kay sarap sa pandinig ang sinasabi niya ngayon. Dom. I love you too. I love you very much, sa wakas, nasambit ko din ang katagang iyon. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dominic habang dahan-dahan nitong isinusuot ang engagement ring sa palasingsingan ko. Nang tuluyan niya nang maisuot iyon, mabilis itong tumayo at mahigpit akong niyakap. Palakpakan ang narinig ko sa buong paligid habang mahigpit akong niyakap ni Dominic. Nanatili kami ng ilang sandali sa ganoong posisyon bago ito kumalas sa pagkakayakap sa akin at mabilis akong ginawaran ng halik sa labi. Kaagad ko naman iyon tinugon. Hindi talaga ako nagsisisi na binigyan ko siya ng second chance. Kahit pala gaano pa kasama ng isang tao, may pagkakataon pa rin pala na magbago. Kahit gaano pa kasakit ang naranasan ko sa mga kamay niya noon, bumawi naman siya ngayon at sapat na iyon para ipagmalaki ko siya sa lahat. Tama na muna ang halikan na iyan. Ingit na mi. Kaagad na naghiwalay ang labi naming dalawa ni Dominic nang marinig ko ang sigaw na iyon. Si Denise, umeksena na naman kaya kaagad kong inilinga ang paningin ko sa paligid para sana hanapin ang presensya niya pero nagulat ako dahil ang mga mukha ng mga magulang ko ang kaagad na sumalubong sa akin. Sila Mama Ashley, Papa Ryder, Kuya Charles, Francine at ang mommy ni Dominic pati na din si Denise. Kasama din nila ang kambal kung saan tulog sila kanina nang iiwan ko sa kwarto. Congratulations sa inyong dalawa anak. Masaya kami ng papa mo na nakikita kang masaya. Napukaw lang ako sa pagkagulat ng biglang nagsalita si Mama Ashley.
Nasa harapan ko na pala siya habang kita ko ang tuwa sa kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Ma, nandito kayo? Kailan pa? Wala sa sarili kong tanong. Kahapon lang. Talagang. Pinaghandaan ng asawa mo ang gabing ito. Gusto niyang gawing memorable ang wedding proposal niya, kaya todo suporta kami sa kanya, sagot nito. Muli akong napaluha at mahigpit na napayakap sa kanya. Napansin ko din na abala si Dominic sa pakikipag-usap kay Papa Ryder. Magkasundo na din talaga ang dalawa base na din sa nakikita ko. Masaya ang lahat. Matagal na batian at kumustahan ang namayani sa buong paligid. Excited ang lahat sa nalalapit na muling pag-iisang dibdib naming dalawa ni Dominic. Sa ngayon, sigurado na ako na magiging masaya na ako sa piling ng lalaking pinakamamahal ko. Tapos na ang unos at pareho na naming haharapin ang buhay na puno ng pagmamahalan. You may now kiss the bride, final na anunsyo ng pari na nagkasal sa amin. Kay bilis talaga ng paglipas ng mga araw. Parang kailan lang noong nag-propose sa akin si Dominic tapos heto na kami. Nandito na kami sa sandaling muling nanumpa sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa. Tuluyan ko nang ibinaon sa limot lahat ng mga masasakit na alaala na nangyari sa aming dalawa. Pinatawad ko na siya at ayaw ko nang ungkatin ulit ang masasakit na nangyari ng nakaraan. Ang gusto ko na lang sa mga sandaling ito ay ang magkasama kaming buo at kumpleto. Walang mas mahalaga sa akin ngayon kundi ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Naramdaman ko na lang ang unting paglapat ng labi ni Dominic sa labi ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming nag-kiss, pero wala pa rin kasing tamis ang labi niya. Para pa rin akong idinuduyan sa alapaap. Pagkatapos pakawala ni Dominic ang labi ko palakpakan ang umalinggaw sa paligid. Lahat iyon ay galing sa mga piling bisita na inimbitahan namin pati na din sa aming pamilya. Lahat ay may ngiti sa labi habang sa amin nakatuon ang buong atensyon. I love you sweetheart, bulong pa sa akin ni Dominic habang nag-umpisa na kaming lapitan ng mga bisita para congratulate. Hindi ko maiwasang mapangiti nang mapatingin ako sa kambal naming anak. Ang gaganda at ang cute talaga nila. Hindi na ako makapaghintay na bigyan sila ng kapatid. Yes, balak pa namin ni Dominic na magkaanak. Gusto kong ibigay sa kanya ang pangarap niya noon na magkaroon ng isang malaki at masayang pamilya. Kaya ko naman eh. At kakayanin ko talaga dahil gusto ko din naman na magkaroon kami ng maraming supling bilang tanda ng walang hangad naming pagmamahalan. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko nang napansin ko na naglalakad na palapit sa amin ang kambal. Nakaalalay sa kanila ang kanilang mga yayas. Tag-isa namin silang kinarga ni Dominic nang makalapit sila habang patuloy sa pagkislap ang kamera. Hinalikan pa namin sila sa pisngi bago namin sila ibinigay sa kanilang mga yaya, natahimik lang na nakamasid. Yaya, kayo na muna ang bahala sa mga bata ha? Nasa labas si Manong driver. Pagkabalik niya ng hotel, diretso na muna kayo sa suite at pagpahingain ang mga bata. Narinig ko pang wika ni Dominic. Kaagad naman tumango ang dalawang yayas. Hindi naman kami nag-aalala dahil sa kotse na gamit nila Denise at ng bayanan ko sasakay ang kambal. Sabay na silang babiyahe pabalik ng hotel kung saan gaganapin ang reception. Picture taking lang at kaagad na kaming umalis ng simbahan para pumunta sa reception. Pinili namin ni Dominic na dito na lang din sa Visayas magpakasal para hindi na kailangang bumiyahe ang bayanan ko na nakikipaglaban sa sakit na cancer. Gusto ko pa rin naman isaalang-alang hindi lang ang kapakanan namin ni Dominic, kundi pati na din ng mga mahal niya sa buhay. Congratulations, Trex! Ikaw ha, masyado mo kaming ginulat. Kayo pa rin pala ng pamangkin ko ang itinadhana ng kapalaran. Pagkarating pa lang namin ng hotel kung saan idadaos ang reception ang nakangiting mukha na ni Francine ang sumalubong sa akin. Gustuhin ko mang kunin itong isa sa mga bridesmaid namin hindi talaga pwede dahil kabuwanan niya na. Baka sa simbahan pa ito abutan ng panganganak kaya matyaga na lang itong naghintay dito sa hotel. Si Denise na din ang ginawa kong maid of honor. Mabuti na din iyon dahil hindi din talaga iyon papayag na hindi siya ang maging maid of honor. Ilang beses din itong sinabi sa akin na magtatampo daw siya kung hindi niya magagampanan ang isang special na papel sa kasal namin ng kuya niya. Thank you, Franz. Muntik na nga akong sumuko noon eh. Akala ko talaga hindi na ako dadating sa ganitong point ng buhay ko. Laking pasalamat ko talaga dahil nagbago na si Dominic.
Hindi na siya katulad ng dati na sarili lang ang iniisip, nakangiti ko namang sagot. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago ito napangiwi sabay hawak sa kanyang tiyan. Teka. Bakit? Sumasakit ba ang tiyan mo? Kaagad na tanong ko sa kanya. Lalo naman itong napangiwi pala tandaan na may masakit dito. Kaagad tuloy na palapit sa amin si Kuya Charles na kanina pa pala nakatingin sa gawin namin. Ang sakit. Shit, bigkas pa nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba. Ang hirap kaya manganak. Kuya. Manganganak na yata si Francine, kaagad kong bigkas pagkalapit ni Kuya sa amin. Wala nang marami pang tanong. Kaagad nang binuhat ni Kuya ang kanyang asawa at mabilis ang hakbang na naglakad palabas. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong sumama sa hospital dahil nag-aalala ako kay Francine pero hindi ko naman pwedeng iwanan ang mga bisita. Ayos lang anak. Kami na ang bahala kay Francine. Ituloy niyo na ang party. Marami kayong mga bisita at nakakahiya kung aalisan mo, wika ni Mommy sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Kaagad ko namang naramdaman ang pagpisil ni Dominic sa palad kaya kaagad akong napatingin sa kanya. Don't worry sweetheart. Pang-apat na baby na nila iyan kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sanay na si Francine na nakangiti nitong bigkas. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Kung tutuusin tama ito. Pang-apat na nga nilang anak ang ipinagbubuntis ni Francine ngayon, kaya ano pa nga ba ang ikatakot ko? Ayaw ko pa ba noon, double celebration pala ang dapat. Gawin ngayon araw dahil nagkataon ng kasal namin ipinanganak ang pang-apat kong pamangkin. Heist, parang gusto ko na din tuloy mag-overtime para mahabol ko din ang dami ng mga anak nila Kuya at Francine. Mukhang kailangan ko na talagang kulitin itong si Dominic na huwag masyadong magpagabi sa trabaho para naman makabuo kaagad kami. Naging masaya ang lahat ng bisita sa reception namin. Lalong nadagdagan ang tuwa sa puso ko dahil bago natapos ang reception tumawag si Mama Ashley sa akin at ibinalita nito na nanganak na daw si Francine. Isang sangol na babae na siyang labis kong ikinatuwa dahil nadagdagan na naman ang maganda sa pamilya namin. Abala kami ni Dominic sa istema ng mga bisita nang bigla kaming lapitan ni Denise. Kanina pa din ito tumutulong sa amin sa pag-aasikaso ng aming mga bisita na sobrang ipinagpasalamat ko sa kanya. Trex, napansin mo ba iyong mga bata? Kasama ba sila nila Tita Ashley sa hospital? Kaagad na tanong nito sa akin nang makalapit siya sa amin. Hindi ko naman maiwasan na mapakunot ang aking noo. Nasa hotel room ang mga bata at nagpapahinga. Bakit niya hinahanap sa amin? Nasa suite kasama ng mga yayas nila. Tanong ko. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng kaba, lalo na nang mapansin ko na kaagad sumeryuso ang mukha nito. Wala sila doon Doon ako galing para sana i-check sila pero walang tao sa suite, sagot nito. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata dahil sa narinig. Ang kaba na nararamdaman ko kanina ay lalong dumuble. Parang gusto ko nang maiyak. Anong sabi mo? Wala sila doon? Saan sila nagpunta? Sagot ko at hindi ko na maiwasan pa na mamasa ang aking mga mata. Parang gusto nang pumatak ang luha sa aking mga mata dahil sa biglang pagragasa ng pag-aalala sa puso ko. I don't know. Kanina ko pa inikot ang buong hotel pero hindi ko sila matagpuan. Hindi ko din makontak sila Yaya Ana at Yaya Lera, sagot nito. Wala sa sariling naglakad ako palapit kay Dominic na noon ay abala sa pakikipag-usap sa isa sa mga bisita. Nagulat pa ito nang bigla ko itong hawakan sa kanyang braso at hinila palayo sa kanyang kausap. Narinig ko pa ang paghingi nito ng paumanhin sa kanya, kausap at mabilis na nagpasyanod sa paghila ko sa kanya. Hey! Uy! What happened? Bakit ganyan ang hitsura mo? Kaagad na tanong nito sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Impit pa akong napaiyak kaya lalong nag-alala sa akin Dominic. Hey! Sweetheart! Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Tell me, may nambuli ba sa iyo? May masakit ba sa iyo? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Kaagad akong napayakap sa kanya habang patuloy sa pag-iyak. Kuya, nawawala ang kambal, narinig kong bigkas ni Denise. Nakalapit na pala siya sa aming dalawa ni Dominic nang hindi ko napapansin.
Nagpalasalamat na din ako dahil siya na mismo ang nagsabi. Sa sobrang kaba ng nararamdaman ko ni ang pagsasalita, hirap ko nang gawin. Nawawala. Paanong nawawala? Nasa suite sila at nagpapahinga, halos pasigaw na tanong ni Dominic sa kanyang half-sister na si Denise. Kaagad naman akong napakalas sa pagkakayakap ko sa kanya, habang walang patid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Dom! Natatakot ako. Paano kung nakidnap ang mga anak natin? Saan natin sila hahanapin? Hilam ang luha sa aking mga mata na tanong ko. Nakita ko pa ang pagtagis ng mga bagang ni Dominic bago niya ako hinila paalis. Diretso kaming sumakay ng elevator para puntahan ang suite, kung saan ang buong akala namin nandoon lang ang kambal at nagpapahinga kasama ng mga iyayas nila. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang mapansin ko na walang Brianna Louise at Brian Adam kaming nadatnan. Nanginig ang mga kamay na napakapit ako kay Dominic dahil pakiramdam ko mawawalan na ako ng ulirat dahil sa matinding takot na nararamdaman. Nasaan ang mga babies ko? Dom! Nasaan ang mga anak natin? Hanapin natin sila. Nandito lang sila sa paligid, di ba? Baka naglalaro lang sila. Baka dinala lang sila ng mga yayas nila sa playground. Bigkas ko at akmang ihahakbang ko na ang aking paa nang mahigpit akong hawakan ni Dominic sa braso. Tinitigan ako nito sa mga mata bago nagsalita. Stay. Ako na ang bahalang maghanap sa kanila. Marami akong connections at mahahanap natin sila sa lalong madaling panahon. Sisiguraduhin ko na magbabayad ang sino man na may gawa nito, sagot nito sa akin. Muli akong napayakap ng mahigpit sa kanya. Pakiramdam ko, unti-unti akong mamatay kapag hindi pa maibalik sa lalong madaling panahon sa piling namin ang kambal. Ibalik niyo ang anak ko. Ibalik niyo siya, paulit-ulit kong bigkas habang hinihintay ko si Dominic na muling bumalik. Inaasikaso nito ang pagpapahanap sa kambal pati na din sa mga yayas nila. Nakunan sa CCTV camera na itinakas ng dalawang yaya ang kambal at sumakay sila sa itim na sasakyan. Nai-report na din namin ito sa kapulisan at kasalukuyang iniimbestigahan nila ang mga nangyari. Trixie, anak, huminahon ka. Kailangan mong magpahinga muna. Gumagawa na ng paraan ang papa mo pati na din ni Dominic para muling mabawi ang mga bata sa kamay ng mga dumukot sa kanila. Wika ni Mama Ashley. Pinipilit nitong pakalmahin ako pero hindi ko kaya. Ilang oras nang nawawala ang mga anak namin ni Dominic pero hanggang ngayon, wala pa rin akong balita kung nasaan na sila. Ang ini-expect kong masayang araw ng buhay ko, hindi ko akalaing magiging bangungot sa akin ang lahat. Hindi ko akalain na may balak palang masama ang mga yayas ng kambal na dukutin sila. Ano man ang dahilan nila, hindi pa rin malinaw dahil hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakikipag-ugnayan sa amin para sa posibleng ransom na hihingiin nila. Ma, paano kung hindi na maibalik ang mga anak ko? Ano ang gagawin ko? Hindi ko maiwasang tanong kay Mama Ashley. Kaagad naman ako nitong hinawakan sa kamay at seryoso akong tinitigan sa mga mata. Imposibleng hindi sila maibabalik sa atin, anak. Hindi kami papayag. Gagawa at gagawa kami ng paraan para mahanap sila sa lalong madaling panahon, sagot nito sa akin. Gayunpaman hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng matinding pag-aalala. Paano kung may masamang nangyari na sa kanila? Paano kung hindi naman pala talaga pera ang kailangan ng mga dumukot sa mga anak ko? Paano kung habang buhay ko na silang hindi makikita? Ang sakit. Sobrang sakit sa parte ko gayong wala akong ibang ginawa kundi alagaan ang mahalin ang mga anak ko. Wala akong ibang hangad sa kanila, kundi ang makasama sila sa paglaki nila at maibigay lahat ng mga pangangailangan nila. Tahimik akong lumuluha nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Sa pag-aakala ko na si Dominic ang tumatawag, kaagad ko iyong sinagot. Dom. Hello. Nahanap mo ba sila? Nahanap mo ba ang mga anak natin? Kaagad na wika ko pagpindot ko pa lang ng answer button. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya, kaya hindi ko maiwasang magtaka. Wala sa sariling tiningnan ko ang screen ng cellphone at kaagad na napakunot ang noo ko dahil nakakonect ako sa isang unregistered number. Kaagad akong nakaramdam ng matinding kaba kasabay ng narinig kong halakhak sa kabilang linya. Trixie, natutuwa ako dahil sa wakas naririnig ko din ang pagtangis mo. Sabi ko naman kasi sa iyo hindi ako papayag na maging masaya ka. Nang aasar na wika nito.
Lalong napakunot ang aking noo dahil familiar sa akin ang boses ng babae sa kabilang linya. Michelle, sambit ko. Lalo naman itong tumawa na parang baliw. Kaagad kong naikuyom ang aking kamao dahil sa matinding galit na nararamdaman. Kahit na hindi ko siya tatanungin, alam kong siya ang nasa likod ng pagdukot sa kambal. Ito din ang dahilan kung bakit tumatawag siya ngayon. Gusto niya akong asarin. Gusto niya akong galitin. It's a big honor dahil nakilala mo ako, Trixie. Mukhang inaasahan mo na tatawag ako sa iyo ngayong araw. Bigkas nito sa kabila pa rin ang pagtawa. Naiirita man sa naririnig kong paghalakhak niya, pilit ko na lang iniignora. Kailangan ko ng mahabang pasensya kung gusto kong makita ulit ang mga anak ko. Ano ang kailangan mo? Wala akong panahon na makipag-usap sa baliw na kagaya mo. Tantanan mo na ako, Michelle, at tangapin mo na sa sarili mo na never mong maagaw sa akin si Dominic. Ako ang mahal niya, kaya pwede bang manahimik ka na, halos naghihisterikal kong wika. Sakto naman ang pagpasok ni Dominic dito sa loob ng kwarto at kaagad na itong naglakad palapit sa akin. Lalo namang naguunahan sa pagbagsak ang luha sa aking mga mata nang mapansin ko na hindi niya pa rin kasama ang kambal. Oh, sorry, nakaistorbo pala ako sa iyo. Paano kaya kung sasabihin ko sa iyo na nasa mga kamay ko ang mga anak mo, may panahon ka na kaya para makipag-usap sa akin, tawang sagot ni Michelle sa kabilang linya. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko dahil sa narinig kong kumpirmasyon mula sa kanya. Tama nga ang hinala ko kanina pa. Nasa kamay ni Michelle ang kambal at hindi ko alam kung bakit niya nagawa ito. Dahil ba galit siya sa akin? Dinukot niya ang kambal para makaganti sa akin. Pero bakit kailangan niya pang idamay ang mga walang kamuwang-muwang na bata sa gulo namin? Bakit kailangan pang madamay ang mga anak ko? Nasa sa iyo ang mga bata. Walang hiya ka. Bakit ginawa mo ito? Ibalik mo sa akin ang anak ko, hayop ka, galit kong sigaw. Kung nasa harapan ko lang siguro si Michelle, baka kanina ko pa siya tiniris. Baka kanina ko pa ipinaramdam sa kanya ang galit ko. Hey, relax. Ikaw naman masyado. Kang mainit eh. Baka mamaya maputukan ka ng ugat sa utak. Baka mamaya biglang maging balo ang Dominic ko at wala na siyang choice kundi bumalik sa akin. Kawawa ka naman kung nagkataon. Ako na ang kikilalaning mommy ng mga anak mo habang nagdurusa ka sa impyerno, nang iinis nitong sagot. Lalong nag-alab ang galit na nararamdaman ko. Nagawa niya pa talaga akong lalong galitin kaya humanda talaga sa akin ang babaeng ito. Hindi ako papayag na hindi ko muling mabawi sa kanya ang mga anak ko. Hindi ako papayag. Magkano? Magkano ang kailangan mo para muli mong ibalik sa akin ang mga anak ko? Magkano, Michelle? Galit kong sigaw. Nanginginig ang buo kong laman dahil sa matinding galit na nararamdaman. Kaagad naman inagaw sa akin ni Dominic ang cellphone, kaya lalo akong napahagulhol ng iyak habang pilit akong pinapakalma ni Mama Ashley.